Sumainyo ang Panginoon. At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag na kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat na narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya pinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay huling araw ng araw ng isang taon, 2021. At tayo'y papasok na sa bagong taon, 2022. At ang isa sa pinaka-importanteng solemnidad ng ating mahal na Birheng Maria ang siyang mag-introduce ng ating bagong taon. Kaya nga ang kapistahan, ang solemnidad ng Maria, Ina ng Diyos, Mary, Mother of God, ang siyang unang kapistahan sa isang taon. Ang kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos ay nag-date back 3rd century. Mayroon tayong kanta sa liturgy ng mga Greeks dati o sa mga Egyptian Christians din na mayroong kanta patungkol kay Maria. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Itong kanta na ito ay dated back 3rd century. 3rd century, 400 something. At makikita natin na ang kulto o ang pagbigay puri kay Maria ay nangyayari na noong kapanahunan ng mga unang Kristiyano. Noong 431 sa Council of Ephesus ay na-declare ang isang dogma. Ang dogma na ito ay ang dogma ng Theotokos. Noong 3rd century Christians ng Egypt, ang kanilang kanta is about Mary, Mother of God. Maria, Ina ng Diyos. Ngunit sa Ephesus, sa Council of Ephesus, 431, ang dogma ng Theotokos ay ang si Maria ang nagdalang tao sa Diyos. Hindi lamang Ina ng Diyos, ngunit nagdalang tao sa Diyos ang nagdala sa Diyos. Ito din ay dahil sa unang pagbati ni Elizabeth. How come that the mother of my Lord has come to visit me? Paanong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay nagdumalaw sa akin? Ang privilege ni Maria bilang ina ng Diyos, ina din natin, ina ng simbahan, ay hindi nanggaling unang-una sa simbahan. Of course, ang simbahan ang naglagay
ng solemnidad ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, sa kalendaryo ng simbahan na sa January 1. Ang simbahan ang nagbigay ng date na ito para sa celebration ng Mary, Mother of God. Solemnity of Mary, Mother of God. Ngunit, ating tandaan na ang unang nagbigay puri sa kay Maria, ang unang nagbigay ng privilege kay Maria ay hindi ang simbahan, hindi isang tao, kundi ang Diyos mismo ang nagbigay ng privilege. Unang-una kay Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ito ang pagbati ng anghel kay Maria during Annunciation. At ito ay ang pagbati mula sa Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos kay Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ang privilege na ito ay hindi nanggaling sa isang tao. Hindi nanggaling sa isang institusyon tulad ng simbahan. Ngunit ang privilege, ang pagbibigay puri, ang pagbibigay galang kay Maria ay unang-una ginawa ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ibang mananampalatayang Kristiyano, mga kapatid natin sa pananampalatayang Protestante, na tayo ang sobra-sobra ang pagbibigay natin ng puri kay Maria. Noong Second Council of Nicaea, 787, mayroong clear distinction kung ano ang ating pagbibigay puri kay Maria. Unang-una, sinabi ng council, latria, worship. Ito lamang ay patungkol sa Diyos. Ang worship o pagsamba ay para lamang sa Diyos. Tayong mga Katoliko, hindi natin sinasamba si Maria, kundi ang ating pagsamba ay para lamang sa Diyos. Ang pangalawang distinction ay ang hyperdulia. Hyperdulia. Ito ay ang mataas na papuri, mas mataas na pagrespeto, mas mataas na pagbibigay galang sa isang tao. At ito lamang ay patungkol kay Maria. Ang ating paggalang kay Maria ay mas mataas kumpara sa mga ibang santo. Kay San Jose, protodulia o ang pinakaunang papuri. At sa mga santo, dulia, papuri lamang o pagrespeto. Ngunit ang kay Maria ay sinasabi nating hyperdulia, mas mataas, mas malaking pagrespeto, mas malaking paggalang ang ating ibinibigay kay Maria. Bakit? Dahil unang-una ang Diyos ang unang nagbigay sa kanya ng privilege. Ang nagbigay ng Diyos ng example kung paano natin ituring si Maria. Siya ang unang nagbigay ng papuri kay Maria. At makikita din natin sa buhay ng ating inang si Maria kung bakit natin siya igalang, kung bakit natin siya sundan sa kanyang buhay. Unang-una, sa ating ebanghelyo ngayon, ating nababasa, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Si Maria ay isang taong prayerful at contemplative, mapagdasal at mapagnilay. Ang mga bagay-bagay na kanyang narinig, ang mga bagay-bagay na kanya na-experience sa buhay ni Jesus at sa kanilang buhay bilang isang pamilya ay kanyang pinagninilayan. Kanyang pray, nananalangin siya sa mga bagay-bagay na iyon. Hindi man niya naintindihan noong una ang mga plano ng Diyos para sa kanya, kay Jesus at sa kanilang pamilya, ngunit si Maria ay isang taong nagninilay, naghihintay sa hudyat ng Diyos, naghihintay kung ano ang gustong ipaabot ng Diyos para sa kanyang buhay, para sa kanyang misyon. Pangalawa, si Maria ay obedient. Ang pag-oo ni Maria ay isang paraan upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan sa sanlibutan.
Ang pag-oo ni Maria, ang pagsunod ni Maria sa misyong ibinigay ng Diyos sa kanya ay ang first step ng pagtupad ng Diyos ng kanyang kaligtasan para sa sanlibutan. Sapagkat sa pag-oo ni Maria ay ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang naging unang tabernakulo, siya ang unang tagadala ng ating Panginoong Jesucristo na totoong tao at totoong Diyos. Kaya siya ay binigyan ng titulong Ina ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang merit, hindi dahil sa pagiging madasalin o pagninilay ni Maria o sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ang pagbigay ng Diyos ng merit, ng privilege kay Maria ay hindi dahil sa kanyang merit mismo, kundi sa kagandahang loob ng Diyos, sa grasya ng Diyos na nag-uumapaw, ay binigay niya ang privilege kay Maria na maging Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Iyon ay dahil sa Diyos. Hindi yun dahil si Maria ay mabait. Hindi yun dahil si Maria ay masunurin o madasalin o si Maria ay mapagkumbaba. Iyon ay dahil lahat sa Diyos. Kaya nga sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, makikita natin ang ating pagbibigay puri kay Maria. Nagkakaroon tayo ng mga kapistahan ni Maria. To the point na sinasabi ng ibang mananampalataya na tayo ay sumasamba kay Maria. Bakit natin nilalagay sa pedestal ang ating mahal na Birheng Maria? Bakit natin iniilawan ng mga gandang ilaw, magagandang mga bulaklak? Dahil ito ay sa ating paggalang sa Kanya. Nilalagay natin siya sa pedestal upang ating makita, upang ating masundan ang Kanyang yapak. Hindi ito upang purihin lamang siya sa Kanyang kagandahang na Kanyang karakter o sa mga mabuting bagay na Kanyang nagawa. Hindi natin siya itinataas lamang upang purihin. Itinataas natin si Maria upang lahat tayong mga bininyagang Kristiyano-Katoliko, lahat tayong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, lahat tayong nagmamahal sa Diyos, ay makita siya, makita ang kanyang mga nagawa at ating susundan. Noong ako'y nasa novitiate pa, way back 2012 to 2013, ang aking novice master, dati din yung pastol dito, Father Anthony, ay nagsasabing parati sa amin, ang mga santo at ang ating mahal na Birheng Maria, alam nila, kilala nila kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At kung susundan natin ang kanilang yapak, panigurado tayong sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag sumusunod ka sa isang taong alam kung saan kayo pupunta, hindi kayo mawawala. Pero kung hindi ka sure na ang taong yan ay alam niya kung saan kayo pupunta, hindi ka rin sure na makakarating kayo sa inyong paroroonan. Ngunit sa ating pagsunod sa mga santo, lalong-lalo na sa ating mahal na Birheng Maria, sa kanyang mga virtues, sa kanyang buhay, sigurado tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng kabanalan, sa buhay ng panalangin, sa buhay ng pagninilay sa misyon ng Diyos na ibinigay sa atin, sa buhay ng pagpapakumbaba, pag-ibig at pagpapatawad. Nawa ang inspirasyon ng ating mahal na Birheng Maria na unang pinuri ng Diyos ay maging ating gabay, maging ating ilaw sa ating pagtahak, sa ating pakikibaka sa buhay na ito. Lahat tayo dito sa lupa ay mga pilgrims, naglalakbay. At saan tayo naglalakbay? Naglalakbay tayo pabalik sa tahanan ng ating Ama sa langit. At ang ating preparation, first preparation, ay nagsisimula sa ating binyag. Maliit man tayo, ginagabayan tayo ng ating mga magulang, mga ninong at ninang, upang ang ating preparation
sa pagbalik bilang mga pilgrims sa bahay ng ating Ama ay maging maganda. Nawa ang mahal na Birheng Maria ay maging ilaw, maging tanglaw tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating mahal na Birheng Maria ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo kung ang ating mahal na Birheng Maria ay ating susundan, paniguradong ang ating pilgrimage pabalik sa Ama ay tama at naaayon sa kanyang plano. Nawa ang banal na Espiritu din, Espiritu ng Diyos, ay tumulong sa atin, maglukob sa ating pamilya, sa ating mga puso unang-una, upang ang darating na taon ay maging tunay na taon ng ating pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos, pagbabalik loob sa simbahan. Kapag tayo mismo sa ating mga sarili, ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ang grasya ng pag-ibig, kapayapaan, kapatawaran, pagpakumbaba sa atin, ang lahat ng ating mga nasa paligid ay magliliwanag din. At kung mas marami sa atin ang nagliliwanag ng pag-ibig, pagpapakumbaba, pagpapatawad, mag-iilaw ang ating mundo. Magkakaroon ito ng ilaw, magkakaroon ng purpose ang ating ginagawa sa buhay. Nawa ang darating na taon, 2022, ay maging taon din ng ating pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Hindi tayo certain kung ano mangyayari in the future. Ang alam lamang natin ay nangyari sa past o nangyayari sa present. Hindi pa rin natin alam kung ano mangyayari sa future. Hindi tayo katulad ni Madam Auring, ni Nostradamus, o Father Michel, na iba pang nagsasabing alam nila ang future. Hindi tayo ganon. Kaya ang ating future ay pinapaubaya natin sa Diyos. Nawa masalimuot man ang ating future, maganda man ang ating future, nawa ang Diyos, ang kamay ng Diyos ay ating makikita kahit nasa madilim na bahagi ng ating buhay. Kahit na sa magandang episode ng ating buhay, sa magandang pahina ng ating buhay, makikita natin ang kamay ng Diyos. Kapag tayo'y maligaya, ang Diyos ay parating andiyan. Makikita natin ang kanyang kamay. At lalo-lalo na, nawa makita natin ang Diyos kahit sa madidilim na episodes ng ating buhay. Nawa mahal na Birhen Maria ay ating maging gabay at ang mga santo.